Mga kapuso, nandito pa rin po ako ngayon sa Makati City kung saan patuloy na ginaganap ang World Economic Forum for East Asia 2014. At dito nga nagpupulong ang iba't ibang leader mula sa pampubliko at pribadong sektor. At ito nga ay para pag-usapan kung paano pwedeng pag-ibayuhin ang ekonomiya sa ating rehiyon. At mula naman dito sa GMA Network, tuloy-tuloy rin ang ating pagtutok sa iba pang mainit na balita sa loob at labas ng bansa. At gaya nga ng nabanggit ko, mga kapuso, ay ikalawang araw na po ngayon ng WEF East Asia 2014. At kung kahapon po ay punong-puno ng mga usapin at talakayan tungkol sa ekonomiya sa ating buong rehiyon, gayon din po ngayon, karamihan sa mga usapin ngayon nakasentro sa kalikasan. Pero meron din yung ibang usapin na tungkol naman sa halimbawa transparency, pati na rin sa problema o solusyon pagdating sa pagpapanatili ng pag-unlad ng ekonomiya, hindi lamang partikular sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong rehiyon. At dalawang araw lang naman talaga magtatagal yung mga usapin dito sa World Economic Forum on East Asia 2014. At mamayang hapon ay nakatakdang talakayin ang sustainable growth at ilang mga opisyal ng gabinete ang nakatakdang dumalo sa mga usaping ito. Kabilang sa mga dadalo mamayang hapon ay sina Secretary Ging Deles at pati na rin sina DSWD Secretary Dinky Soliman at pati na rin si BIR Commissioner Kim Henares para makidalo o makipagpulong sa iba't ibang leader at magkaroon ng tinatawag nilang exchange of ideas pagdating sa problem solving. Hindi lamang, importante ito, hindi lamang yung pagtukoy ng problema, kundi pati na rin yung paghanap ng solusyon sa mga problemang kinakaharap ng ating rehiyon ngayon. Dahil anila, ito ay mahalaga kung nais nating tiyakin na ang East Asian region ay isa sa mga magiging forces to reckon with sa lalong madaling panahon or in the near future. Samantala, kahapon sinabi ni Pangulo Aquino na layunin niya na maiparamdam sa mga Pilipino ang pagganda ng ekonomiya sa ating bansa at ang pagbibida nga ng Pangulo sa World Economic Forum on East Asia. Isa sa mga naging susi sa paglago ito ng ekonomiya ay ang paglaban ng gobyerno sa katiwalian. Balita natin ni Joseph Moro. They need to succeed. Tinatayang 600 mga lider mula sa negosyo at politika ang dumadalong sa World Economic Forum for East Asia. Bida ang Pilipinas dahil sa gumaganitong ekonomiya. Noong isang taon, lumago ng 7.2% ang ekonomiya ng bansa. Pero sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng World Economic Forum, sinabi ng Pangulo na ang ginagawa ng kanyang administrasyon ngayon ay masigurong maramdaman ito ng tao. Sabi ng Pangulo, nililinis na nila ang gobyerno katulad na lamang ng pagpapakulong kay dating Pangulong Gloria Arroyo at pagpapatasik kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Dahil daw sa paglaban sa korupsyon, nasisigurong ang pera ng bayan ay napapakinabangan ng taong bayan. Dismantling the culture of corruption was a promise we made to the people. These reforms, along with countless others, naturally expanded the resources available to government. The question was, what do we do with these resources we have freed up? To everyone in our administration, the answer was very obvious. We had to invest in our greatest assets, and that, once again, is our people. Ibinida ng Pangulo ang mga benepisyong na ibibigay na ng kanyang administrasyon katulad na lamang ng conditional cash transfer. Wala na rin daw kulang na eskwelahan at mga upuan sa mga classroom, pati na ang pagbibigay ng mga PhilHealth cards sa may hirap. Dahil sa huli daw, kung papalakasin ng gobyerno ang tao, palalakasin din ng tao ang gobyerno. As we empower our people to improve their lots in life, they empower us to battle the vested interests that remain in society. Joseph Morong, GMA News.